Opo, Brad Eli, yung sa Apokalipsis 1:3, bago nga po yun, yung sinabi po na, yung tiningnan niyo po sa Greek, na anaginosko. Ang ibig sabihin ay to know again. Samantalang kung doon sa Bibliang Tagalog po natin titingnan, parang basta plain lang na mapalad ang bumabasa. Pero hindi pala, ibig sabihin, bumabasa lang siya na, basta bumabasa. Kung hindi, meron nga po siyang kahulugan na aalamin niya uli kung ano yung binabasa niya. Dahil narinig na po ito dati, meron na siyang naunang impormasyon tungkol dito. Ngayon, kailangan alamin niya uli. Alamin natin uli. Dahil habang binabasa nga natin, may mga bagong bagay na nalalaman na naman tayo. Kagaya nga po nung ginagawa natin, kasi sinasabi nga ni kapatid na Daniel kanina, totoo po yun lang mga paksa natin na piniplay, pag prayer meeting, pagkakatipon, na bagaman matagal ng mga paksa iyon na inuulit lang po natin, pero parang bago, parang di ko na natatandaan dati. Parang pag ngayon ko narinig, parang bago na naman yun. Napakaganda nga po nung inuulit talaga. Dahil totoo po yun, di naman talaga sa isang pakinig mo, makukuha mo na lahat Lalo na po pagka nagtuturo kayo sa pasalamat ng katawan, na ang daming tambak-tambak yung mga mahihiwagang sinasabi ninyo. Talagang sobrang hindi na nga po makontain. Hindi ko na natatandaan. Pag tinanong ako kaagad, di ko na natatandaan Pero pagka inulit po, ayun, parang marirecall ko na, may narinig akong ganito. Pero sa biglang ngayon po tatanungin, di ko po matatandaan dahil sa dami talaga. Parang nagkaklag ba? Parang nagkaklag yung utak ko na hindi ko na ma-recall. Pag ngayon mo po maririnig, yung mga matagal ng mga paksa na yon, parang ngayon ko lang naintindihan. Ayun po, kaya napakaganda po noon na yun pala ang ibig sabihin noon, yung mapalad ang bumabasa. Hindi po plain lang na ganun ang ibig sabihin na basta bumabasa. Kung hindi, kailangan talaga ulit-ulitin kasi aalamin mo uli yung alam mo na dati. Parang re-reviewin, ire-refresh. Dahil yun po ang gusto ng Diyos na gawin natin. Ayan po. Unang dahilan, Sis Luzano, makitid ang isip ng tao Pinapatunayan ng Diyos yan doon sa 55 ng Isayas, versikulo 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Aliwanag na mataas ang pinanggalingan ng kaisipan na ang nakasulat sa Biblia. Kaya sa unang tingin ng tao, hindi mo talaga maaabot, napaka-imposibleng maabot mo. Nung makita ko yung kahulugan ng salita sa Apokalipsis, na ang salitang ginamit dun sa salitang bumabasa anaginosko. Anaginosko. Ang ibig sabihin yung ana, again. Ginosko is to know. So, to know again. Yun ang itinranslate nila to read. Ang dapat doon, mapalad siyang umaalam na muli. Bakit umaalam na muli? Kasi yung binabasa mo kasi, narinig na yun Bago isinulat yun, pinangaral na ni Kristo yun. Kung gusto mong alamin uli, babasahin mo. Kaya nga ipinasulat ng Diyos para mabalik-balikan mo.
Kasi yung pakinig, hindi mo na mababalik-balikan yun eh. Maliban na lang sa panahon natin na hindi ko na kailangang isulat kasi meron ng tape recorder. May video pa, no, Sis Luz? Opo. Pero nung panahon walang video, kinailangang ipasulat ng Diyos para mabalikan ng mga tao yung narinig nila. At doon sa pagbabalik-balik mo sa pakikinig, nung napakinggan mo na babasahin mong balik-balik, tiyak na tiyak mayroong ka pang matutuklasan. Unti-unti yung mataas na kaisipan ng Diyos mabubulgar sa'yo. Unti-unti. Pero sa isang iglap, hindi mo agad makukuha. At karanasan na natin yon, kapatid na Luz. Ito lang tsitas na ito eh. Ilang beses na natin itong binasa, ginamit, ipinaliwanag sa Biblia. Pero ngayon meron na naman bago siyang bagay na dapat nating maintindihan, na yung palang anaginosko na original Greek word ay to know again. Meaning, ang salita ng Diyos ay mapakaraming laman that we have to discover. Kaya dapat balik-balikan nating binabasa, balik-balikan nating iniisip, balik-balikan nating binubulay. Basahin natin yung 1:3 ng awit. Tamo sa dosis, Luz. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Pagkabubulay-bulahin mo, araw at gabi, ibig sabihin babalik-balikan mo yon. Parang nire-reminis mo sa memory mo yung mga salita ng Diyos na napakinggan mo. Sa kautusan pala ng Diyos, sabi, kung ang kasayahan mo nasa kautusan ng Diyos, at sa kautusan nagbubulay-bulay ka araw at gabi. Pag sinabing nagbubulay ka araw at gabi, iniisip mo nang iniisip yun. Diba? Parang yung naisip ko ngayon, ito ba linggong ito, may nagawa ba akong mabuti para sa Diyos? Oh. Kaya sabi ko kay Brad Josel, kay Brad Rodel, pag walang expo, sayang naman ako yung kinakain ko. Parang wala akong silbi pag walang expo. Kasi sanay ako may expo ng Miyerkules, may expo ng Huwebes, may pasalamat ng Biyernes, tapos may expo ng Sabado, may expo ng Linggo, tapos may expo pa ng kuminsan, pati Martes. Isang araw lang walang expo, sanay ako nun. Kaya pagka halimbawa, isang linggo, 2 lang ang expo, parang hindi kumpleto yung buhay ko, parang konti lang yung nagawa kong kabutihan. Nabubulay-bulay ko yon pag ako'y nag-iisa, nag-iisip ng mga aralin, ituturo sa kapatid, nabubulay-bulay mo. Doon sa mga tiyempo na yun, may mga bagay sa salita ng Diyos na hindi mo agad napapansin sa isang basa, pero pag binubulay-bulay mo, biglang-bigla, mayroong papasok na nasa isip mo na parang bagay na biglang nagliliwanag, doon ngayon namamangha. Pati ang mga nakakapakinig na kapatid, ganun pala yun, ganun pala yun. Nanggagaling yun sa pagbubulay-bulay. Kaya yung salitang bulay-bulay, ano ba sa English yung bulay-bulay? Meditate. When you meditate, you are trying to digest in your mind something that you know, something that you have known, something that you have heard, something that you have read. Kaya tama yung nasa Biblia, sa lahat ng salita sa Bagong Tipan, yung anaginosko ang ginagamit. Kagaya nung pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa nyo sa iglesia sa Laodicea, anaginosko rin ang ginagamit doon salita, Sis Luz. Bakit?
Kasi ipinangaral na sa kanila yung aral eh. Tapos isinulat pa para mabalikan nila, ma-meditate nila. Kasi wala namang, hindi kagaya ngayon. Ngayon, kung gusto nating reviewin yung mga napag-aralan na, ipi-play uli yung tape. Noon, wala naman tape, wala naman video, walang computer. Kaya ang paraan lang nila para yung aral na narinig nila, ma-refresh sa kanila, isusulat ng mga apostol. Pero ang utos ng mga apostol, nabasa na sa kanila, pangaral na. Pagkabasa nyo, ipabasa nyo dun sa mga taga-Laodicea. Tapos basahin naman ninyo yung galing sa Laodicea. So mauulit-ulit sa kanilang memory yung salita ng Diyos. Yung salitang ipabasa, basahin, ang ginagamit din yung anaginosko. Ganon din yung nakasulat sa ibang mga sulat na basahin. Yung salitang basahin, basahin, basahin. Sa Bagong Tipan, laging related dun sa anaginosko. Ibig sabihin, to know again. Alamin uli. I-refresh uli ang isip. Kaya pala, noong pang panahon ng mga Israelita, ang utos ng Diyos kay Josue, yung salita ng kautusan, isusulat sa mga pintuang bayan. Basahin mo yung Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong... Diba ang ibig sabihin ng pagbubulayan araw-gabi? Iisipin mo ulit-ulit araw-gabi. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Tuloy mo. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Tuloy mo, Sis Luz. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Pagka ang ligaya mo ay bulay-bulayin mo yung mga salita ng Diyos, pasisiglahin ka palalakasin ka ng Diyos, patatapangin ka, sabi niya kay Josue. Ano ngayon ang utos niya kay Josue? Patungkol doon sa mga salita ng kautusan, doon sa 6:6. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay, at sa iyong mga pintuang daan. Pinapasulat pati sa pintuan ng bahay, pinapasulat pati sa pintuang daan ng Jerusalem, para laging makikita ng mga tao yung salita ng Diyos, yung mga kautusan. So it is meant by God to be read, to be known again, to be heard again, and kasi sasalitain mo ikasa yung mga anak, pagka ikaw ay natutulog, bago matulog, sasabihin mo sa anak mo, pagkagising, sasabihin mo, pag bumabangon ka, ay sasabihin mo sa iyong anak. So it was meant by God to be heard over and over and over and over and over again. Tama yung nasa salin sa Griego na anaginosko, which was translated in English to read, but literally it means to know again. To know again today, to know again tomorrow, to know again the following years to come. Kasi ang salita ng Diyos ay isang bagay na dapat na nakatanim sa ating kaisipan at sa ating puso.
sa pamamagitan ng pakikinig muli at muli at muli at muli, natutupad yung kalooban ng Diyos na ang aking salita isusulat ko sa kanilang puso, ilalagay ko sa kanilang puso, isusulat ko sa kanilang pag-iisip. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya ano ngayon ang malaking pakinabang sa mulit-muling pakikinig at pagbasa ng mga salita ng Diyos, Sis Luz? May pakinabang dyan eh. Bukod dun sa nabanggit na ni kapatid na Daniel, iingatan ka ng salita ng Diyos, ililigtas ka sa kapahamakan, pababanalin ka, lilinisin ang mga kasamaan sa iyong pagkatao, yung salita ng Diyos ay iyong kanlungan, yung salita ng Diyos ay matibay na kalasag sa mga nangangalong sa Diyos, yung lahat ng benefit na yun, bukod doon, ano pa yung malalaking pakinabang ng mulit-muling pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos? Basahin natin yung Efeso 3:18. Ay lumakas upang matalastas, pati ng lahat ng mga banal, kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Nakita mo, kaya pala kailangan ulit-ulitin yan eh. Meron palang measure yan na dapat mong matalastas eh. Kung ano yung luwang, yung haba, yung taas, at saka yung lalim. Yung exactness ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng knowledge of the exactness of God's Word kung ulit-ulit mong nalalaman, napapakinggan, nababasa. Kasi ganito eh, no? Parang pag tumingin ka sa dagat, ang nakikita mo alon, Sis Luz. Opo, Brother Eli. At saka yung bumubula sa tabi ng alon. Tama? Tama po. Pero kung ikaw ay sisisid, makakakita ka ng isda, coral reef, mga halaman dagat, maraming mabubulgar sa'yo pag sisisirin mo. Totoo po. Ganon ang salita ng Diyos. Ang makikita mo, pag binasa mo lang, yung ibabaw. Pero pagka uulit-ulitin mo, magkakaroon ka ng ideya, gaano ba kalalim, gaano ba kaluwang, gaano ba kataas, at gaano ba kahaba. Ay, tindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Ang ibig sabihin, makikita mo, mapiperceive mo, yung value ng kabuuan ng salita ng Diyos. Halimbawa, bibigyan kitang halimbawa. Sabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Opo. Mag-isip ka. Ito ba para sa lahat ng tao, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Alam mo kung bakit? Bakit po? Walang tao na hindi ipinanganak ng ama't ina, Totoo. malibang kay Eva at kay Adan. Totoo po. Lahat ng sumunod na tao may ama't may ina. Opo. Lahat ng tao ngayon may pangako. Tama po. Kung susundin mo yung sinasabi ng Diyos. Lahat ng tao kasali eh. Kasi unang utos na may pangako, ang paggalang sa ama't ina, unang utos na may pangako, lahat ng tao may pangako. Gusto ng Diyos na makatamo ka ng pangako, di ba? Opo. Ano yung pangako? Tuloy mo sa 3. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Di ibig sabihin, lahat ng tao gusto ng Diyos mabuhay ng malaon. Opo. Bakit merong tao hindi nabubuhay ng malaon? Siguro po, dahil hindi nga po nila sinusunod po yung sinabi ng Diyos na yon, na igalang mo ang iyong ama't ina. Kaya,
kung iisipin mo itong matagal mo nang binabasang sitas, meron ka na naman uling matututunan. May natutunan ka ba ngayon? Opo, meron po. Awa ng Diyos. Yung sinasabi niyo nga po na. Oo, na ito ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao, na mabuhay ng malaon at mabuti, upang yumaong mabuti. Ayaw ng Diyos may mapasama eh. Nag-uumpisa yan, Sis Luz, sa paggalang sa ama at ina. Amen. Totoo po yan. Bakit unang utos na may pangako? Bakit ba po? Dahil may pangalawang utos na may pangako. Ano naman po yun? Bigay ka ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Pagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya at magagawa ng Diyos na lahat ng biyaya magsisagana sa inyo. Di ba pangako rin yan? Opo, pangako din po niya yan. Naintindihan mo na ngayon yung bakit unang utos na may pangako. Opo, kasi may kasunod naman po na may pangako din. Paring mga ibang utos na may pangako. Opo. Kaya lang, hindi naman para sa lahat ng tao yun. Hindi para sa lahat. Para kanino lang po yun. Yung pangalawang utos na may pangako, pangatlong utos na may pangako, hindi na para sa lahat ng tao. Magbigay ka ayon sa pasya ng puso. Kung wala ka ibibigay, wala ka ng pangako. Opo. Para dun lang yun sa may... O si Lazaro, wala ka ba naman pangako sa'yo? Pero kasi walang ibibigay eh. Opo. O alam mo na ngayon ang kahulugan ng unang utos na may pangako. Awa ng Diyos, naintindihan po namin. Kaya yun ang unang utos na may pangako. Kasi yun lahat ng tao doon may pangako sila. Kasi lahat ng tao may ama at ina, malibang kay Adan at Eva, na pag iginalang ng anak, meron na siyang pangakong makukuha at ibibigay ng Diyos sa kanya. Yung sinabing yayaon siyang mabuti at mabubuhay ng malaon sa lupa. Ngayon, may pangalawa sabihin, po. yayaong kang mabuti, hindi ka marerape. Opo. Hindi ka magiging biktima ng drugs. Opo. Hindi ka mababarkada sa masamang barkada. Opo. Yayaong ka kasing mabuti. Dahil iginagalang mo ang iyong ama't ina na kalooban ng Diyos. At kaya hindi ka mapapasama kasi ang paggalang sa ama't ina nakalulugod sa Panginoon yon. Basahin natin, Sis Luz. Sa 3:20, ayan, 3:20 ng Colossus, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Kita mo, hindi lang nakakalugod yon, totoong nakakalugod yon. Nakita mo, Sis Luz? Opo. Kung mo yan nakakalugod, may pangako ang Diyos na pagka sinunod mo yan, buong puso mo, ikaw yayaong mabuti at ikaw ay mabubuhay ng malaon sa lupa. Kaya kahit kulang ka sa vitamin, mabubuhay ka ng malaon sa lupa pagka sinunod mo ang utos ng Diyos kasi may kapangyarihan ng Diyos na sobrenatural. Ibig sabihin, higher than what is nature. Ang kapangyarihan ng Diyos have control over even above nature. Kaya kung ang anak lang ay gagalang sa kanilang mga magulang, nasa bagong tipan itinuturo naman kung sinong magulang ang igagalang mo, yung magulang sa Panginoon. Ayun, sa 6:1, kapatid na Luz. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang... Ayun, matuwid sa Diyos, pagka tinatalima mo yung iyong magulang sa Panginoon. Bulay-bulayin mo yan, anak. Huwag kang, suwail. Huwag mong dadabugan ng magulang mo. Huwag mo sisigawan ng magulang mo. Igalang mo, lalo na kung yung magulang mo'y magulang na makadiyos, magulang sa Panginoon. Igalang mo yan. Makikita mo, matutupad sa iyo yung salita ng Diyos
na hindi po pwede yung salita ng Diyos hindi matupad, Sis Luz eh. Opo. Pagkat walang salitang mula sa Diyos, Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. tamo, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Bawat salita ng Diyos may daladalang kapangyarihan, Sis Luz. Amen po. Kapangyarihang magligtas, bumuhay, magpalinis, magpabanal, kapangyarihang magbigay ng kagalingan, kapangyarihan na kung lalawakan mo pa, yung salita ng Diyos ang gumawa ng langit at lupa, Sis Luz. Amen po. Kung halimbawa, ang kautusan ng Diyos, mulit-muli mong napapakinggan, tapos binubulay-bulay mo, napakalaki pala ng pakinabang noon, Sis Luz. Makikita mo yung luwang, yung haba, yung taas, at yung lalim. Maaarok mo yung salita ng Diyos. Maaarok. Ito sabi ng Biblia, 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Salita ng Diyos yan eh. Kaya pagka tayo nakakaunawa, malaki ibig sabihin sa atin noon, mga kapatid. Kasi merong hindi dumadating sa pagkaunawa eh. Meron po, Brother Eli. Sino po? Sa Katoliko, 2,000 taon na raw sila. Hanggang hindi pa naintindihan yung ginagawa nila. Hindi mo ba nare-realize yung importance noon, Sis Luz? Opo. Imagine for the last almost 2,000 years, the Catholic Church is boasting that they have been in existence for almost 2,000 years. Pero for all those 2,000 years, they have not understood the Bible that they have. Totoo po. Hindi nila naintindihan. Hanggang hindi pa sila dumadating sa pagkaunawa na bawal tawaging padre ang isang pare o ang isang ministro. Opo. Saksi ka ron, Sis Luz. Opo, Brad Eli, hindi pa rin nila nauunawaan na hindi talaga dapat sumamba sa rebulto. At doon sa mga larawang inanyuan nila, hindi dapat sumamba at lumuhod doon. Pero hanggang ngayon, Hindi sila dumadating sa pagkaunawa. hindi po nga dumadating sa pagkaunawa. Hanggang Ay ngayon, may ikalawang Timoteo 3:7. na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang mga nasa labas ng katotohanan. Laging aral ng aral, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Pero yung nasa katotohanan, namamaliman sa diwa, darating sa pagkaunawa. Amen. At silang mapag-upasala ay matututo ng aral. Tanungin nyo sarili nyo, mga kapatid, natuto ba kayo ng aral? Ano sagot mo? Amen. Awa ng Diyos. Natuto po. Tupad ba yung salita ng Diyos na namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa? Natupad ba, Sis Luz? Natupad po. Pumunta ka sa ibang iglesia. Laging nag-aaral, yung pare, 10 taon nag-aaral yon. Tapos yung mga miyembro ay linggo-linggo ay pinakakain ng ostya. Pero laging nag-aaral, kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng Katoliko ang napakasisimpleng bagay sa Biblia na hindi dapat gumawa ng larawang inanyuan, huwag kang luluhod sa kanila, huwag kang sasamba sa kanila. Hindi nila alam yun. Simple lang yun, Sis Luz. Opo. Simple. Opo. Miski naman sa iglesia ni Manalo, simple-simple, hindi rin alam eh. Pakita mo nga yung simple-simple na yan. Simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda?
Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, ikaw naman simple-simple. Simple katangahan yan. Si Abel ang bunso. Kung si Abel ang bunso, paano na nangyari kay Seth? Oh? Ano si Seth? Anak sa labas. Dahil bunso si Abel Putok sa buho si Seth. Yun ang masama. Simple-simple, hindi maintindihan. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, iba Sa loob ng tunay na iglesia, malaki ang kaibahan. Bakit? Namamaliman sa diwa, darating sa pagkaunawa. At kayo na ang saksi, kayo na ang pwedeng magpatotoo. Dumating ba kayo sa pagkaunawa? Anong prueba? Silang mapagpasala, mga tututo ng aral. Natuto ba kayo ng aral, mga kapatid? Pasagutin ninyo ang inyong mga konsyensya. Ayan ang dapat itong gawin. Alam mo, Sis Luz, kung anong aral lang natutunan natin sa Iglesia ng Diyos. Ano po, Brad Eli? 21 ng Lucas sa 13. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kumbang kaalit ang samahang ito na makakatutol sa ating aral na sinampalatayanan? Wala po. Pwede ba nilang igiba ang sinampalatayanan nating aral mula sa pangalan ng Iglesia hanggang sa kalagayan ni Kristo, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yung aral tungkol sa lahat ng bagay na ginagawa natin? Meron bang nakakatutol doon, Sis Luz? Wala. Merong sumusubok na tumutol, pero hindi mangyayaring masalangsang o matutulan. Hindi mangyayari yung pagtutol. Tututol sa bunganga. Kaya ang masasabi ko, kapatid na Luz, ay sa iglesia, iba, at saka sa labas ng iglesia. Pag lumabas ka, madilim sa labas Opo. Pero sa loob, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. Sa labas, laging nagsisipag-aral, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Pero sa iglesia, ang pangako, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungang hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Walang mananagumpay na kaaway ang iglesia ng Diyos na ating pinagsasama-samahan. Napatunayan na yan, sister. Hindi ang claim Hindi ang claim. It's a proven fact na lahat ng tumutol sa aral ng iglesyang ito napapahiya. Kasama na dyan yung mga mayayabang na ministro ni Manalo. Di ba? Opo, totoo po yan. Napakarami na pong pruweba sa lahat ng mga debating nangyari mula noong araw at documented po yan. Bagaman hindi lahat ay naidokumento kasi nung araw, wala pa tayong mga video recorder na ganyan. Kaya hindi lahat-lahat ng mga diskusyon ni kapatid na Eli ay naidokumento talaga, nai-video. Pero doon sa lahat ng mga naabutan ng mga video recording na yan, makikita naman po talaga natin kung paanong napapahiya talaga lahat ng mga tumututol sa aral na itinuturo ni kapatid na Eli. At talagang yung ang mayroon na lang lakas ng loob na lumaban kay kapatid na Eli, yung hindi nakakakilala sa kanya. Pero yung mga nakakakilala sa kanya, kahit sa ibang bansa, ayaw na siyang makalaban. Talagang gagawa at gagawa ng paraan para makaiwas. Kasi alam po nila talaga mapapahiya sila sa aral na dala-dala at itinuturo ni kapatid na Eli. Dahil yun nga, natutupad yung sinabi sa Biblia,
na sabi ng Panginoong Hesukristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ang hindi makakatutol, lahat ng kaalit. Amin. Amin.